Magandang araw po sa inyo lahat. So magsa-start po tayo sa ating program ng 9:05 a.m. Maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat at welcome po sa ating 181st Climate Forum. So ako po si Joanne Mia Delino mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa at sama-sama po nating alamin ang latest na lagay ng ating klima at panahon dito sa ating bansa at pati na rin po yung estado ng ating mga minomonitor na dam. So at this point po, may I ask everyone to please compose yourselves as we prepare for the opening prayer and the singing of the Philippine National Anthem to be followed by the DOST Pag-asa hymn. Heavenly Father, we come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do.
Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Anak mong alikain, kalikasan ng buhay sa pagbabago't pagtugon ng kalikasan. Nakabiwatan, talino at husay, sa minsalay nagsisilbing paranggalan. Sa pagdilim ng mga ulang, sa gitna ng unos, ay kabalikan, kagabay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa pagtiyon. Sa bawat panahon, mataas ang pag-asa ko. Ang paglilipod sa bayan na pinag-ilang, ay katiyak ang dulot ay kahandagan. Ang nakakibat ang talino at husay, sa pinsalay nagsisilbing palanggalang. Sa pagdilim ng mga ulang, sa gitna man ng unos, ay kabalikan, nagapit ang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa tagtuyon. Sa bawat panahon, mataas ang pag-asa. Sa pagdilim ng mga ulang, sa gitna man ng unos, ay kabalikan, nagapit ang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa tagtuyon. Sa bawat panahon, mataas ang pag-asa ko. Sa pagdilim ng mga ulang, sa gitna man ng unos, ay kabalikan, kagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon, at maging sa tagtuyon. Sa bawat panahon, mataas ang pag-asa ko. Pag-asa ko. Pag-asa ko. Recording in progress. Once again, good morning po everyone. So to formally welcome us all to this event, let us all call on Ma'am Thelma A. Cinco, the Chief of the Climatology and Agri-Meteorology Division, to deliver us her welcome remarks.
Thank you, Joanne. So, in behalf of our administrator, Dr. Nathaniel Servando, to all the representatives of different government and non-government agencies, members of the Pagasa executive staff, and Pagasa personnel from central and our field offices, and of course to the group of teams of PAD who organize this monthly climate forum. And to all the attendees here with us today, it is my great pleasure and honor to welcome you all on this on our 81st nabubulol tuloy ako, Climate Forum. So currently, we still feel the impacts of La Nina condition kahit na naramdaman natin maulan in some areas of our country, no? Dahil sa La Nina condition natin. Although it is short-lived, but tingnan natin sa ating pakinggan mula sa ating mga resource person kung anong aasahan natin na klima sa susunod na mga buwan. And sabi nga dun sa ano ay mula pa nung last year, yung naramdaman natin na sunod-sunod na mga bagyo, no? No, KLMNOP, sabi nga nila, mula kay Christine hanggang kay Pepito. So, actually, those are signals ng impacts ng La Nina. Although, ito lang talaga full naging, hindi na tayo nagbigay ng advisory kasi short-lived lang siya. But again, maaga tayo nagbigay ng babala ng La Nina condition. So let's see kung ano yung magiging lagay ng klima natin sa susunod na mga buwan. And with that, to our participants as well, we hope that you continue to provide us with your feedbacks and comments para mapaigting namin uli ang aming service delivery, especially for our climate services. Once again, good morning and maraming salamat sa inyong patuloy na pag-attend dito sa aming monthly climate forum. Thank you po, Ma'am Thelma. And again, welcome po sa ating mga participants. So before we proceed po sa ating first presentation, let us have a photo op session. So kindly open your cameras po. And habang nag-open ng cameras ng ating mga participants, i-acknowledge ko lang po yung mga kasama po natin ngayon dito sa ating Climate Forum. So joining us here today are the representatives from Department of Agriculture, offices from the LGUs and DRRM, Agricultural Training Institute, Tagoloan Water District, National Power Corporation, National Organic Agriculture Program, Climate Change Commission, Department of Public Works and Highways, Department of Health. We also have someone from the Naval Reserve Center, Eastern Visayas, Mariano Marcos State University, Bangko Sentral ng Pilipinas, Del Monte Fresh Produce Philippines Incorporated, Philippine Coconut Authority, Philippine Navy, Energy Regulatory Commission, and from the Department of Education. We also have our colleagues from the central and field offices of the UST Pagasa. Ayan. So, since naka-open na po mostly ang ating mga cameras, may I call on Mr. Jeremiah Morales to lead the photo op session. Right, thank you so much, Joanne. So we have a total of 4 panels po dito sa ating Zoom meeting link. So smile lang po tayo all throughout the 4 panels. So start po tayo sa first panel. So I'll count from 1 to 3. 1, 2, 3, smile. Second panel. 1, 2, 3, smile. And third panel. 1, 2, 3, smile. And then for our last panel po, 1, 2, 3, smile. All right, so yun lang po. Thank you so much. So, thank you, everyone. So now let us proceed with our first presentation. Para po ihatid sa atin ang ating latest weather update, let us call on Ma'am Annalisa Cloren Horda, Weather Specialist 2 ng Weather Division ng DOST Pagasa. Yes, thank you, Miss Joanne. So, mag-share na po ako ng screen.
Miss Joanne, loud and clear naman po ako, no? Yes po, ma'am. Okay, sige. Thank you po. Okay, so good morning po sa ating lahat. So narito po yung update natin sa lagay po na ating panahon ngayong araw hanggang sa weekend or in the next 5 days po. So ito po yung ating latest satellite imagery. So currently nakaka-apekto pa rin po yung shear line. So yung shear line, ito po yung salubungan ng malamig na hangin po galing dito sa Hilagang Silangan o yung tinatawag nga po natin na Northeast Monsoon, pati na rin po yung mainit na hangin na nagmumula naman po dito sa Karagatang Pasipiko. So ito pong shear line currently naapektuhan niya po itong eastern section ng Visayas na kung saan meron po tayo yung inaasahan ngayon na mga kalat-kalat, posible po yung mga light to moderate and then may mga isolated thunderstorms din po na dala itong shear line sa parte nga po ng Eastern Visayas, pati na rin po dito sa may Caraga at sa Northern Mindanao. And then yung easterlies po natin, magdudulot din ng mga scattered rain showers and thunderstorms sa ibang bahagi pa po ng Mindanao. Kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan po, no? Halos buong Visayas at Mindanao, yung inaasahan natin na mga karanas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Kaya po, pinaghahanda po natin sila sa posibilidad po ng mga pagbaha dahil may mga ilang reports na nga rin na meron pong nararanasan ng mga pagbaha, lalo na po dito sa may Davao or ilang parte po ng Davao region. And then yung amihan naman po, malakas po yung ihip ng amihan natin sa kasalukuyan. Kaya po may mga kaulapan din po tayo dito. Manipis na kaulapan na posible pong magdulot ng may hinang mga pag-ulan, lalo na sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon. Meron din po tayong may hinang mga pag-ulan na inaasahan ngayong araw. And then dito naman po sa rest of Luzon, including Metro Manila, ay generally fair weather condition naman po o maliwalas na panahon naman po inaasahan natin ngayong araw. At kung may mga pag-ulan man po, may hina lamang o mga pag-ambon. And then, kita na po dito sa ating satellite, no? Wala po tayong nakikita na matataas na mga brightness temperature or kumbaga po kumpol ng kaulapan na posibleng maging isang low pressure area o maging bagyo po sa mga susunod na araw. So, in the next 3 to 5 days, wala naman po tayong namomonitor na sama ng panahon na posible po makaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po dun sa ating kalagayan na ating karagatan, ay meron pa rin po tayong gale warning na nakataas dito po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes, pati na rin sa northern eastern coast ng Northern Samar at sa eastern coast ng Samar. So kapag may gale warning po tayo, ito po yung mga areas sa ating karagatan na kung saan hindi po natin inaalaw na pumalaot po yung ating mga kababayang mangisda, pati na rin may maliit na sakyang pandagat. And then dito na po sa baybayin ng Northern Luzon or baybayin po or rest ng or baybayin po ng Luzon ay magiging moderate to rough pa rin po yung sea condition. So kahit wala po tayo ditong gale warning na nakataas, ay pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan na maglalayag po dyan, no? Dahil nga sa posibilidad ng malalakas na mga pag-alon. So ano po ba yung ina-expect? Ay, sorry po, typo po yung date sa taas, no? So ano po ba yung ina-expect natin na magiging lagay ng panahon po natin simula pong bukas, 27 hanggang March 2, yung ating forecast po. So di lang po na-edit yung date, so typo lang po, no? So ngayon hanggang bukas, patuloy pa nga rin po makaka-apekto yung shear line sa silang bahagi po ng Visayas. Pero yung kaulapan po na dala na shear line ay umaabot po sa Caraga, pati na rin po sa Northern Mindanao area. And then yung easterlies po, patuloy pa rin po magdadala nga din ng mga scattered rain sa may Davao region, pati na rin sa Soxargen. Kaya po itong mga areas po na to ay ilang araw na rin po nakakaranas ng mga pag-ulan, no? Kaya po ingat yung ating mga kabayan po dito dahil nga sa posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagkuho ng lupa. And then yung amihan po natin hanggang bukas malakas pa rin. May mga makulimlim na panahon, may hinang mga pag-ulan pa rin po tayo naasahan sa Cagayan Valley, Aurora, and Quezon. And then the rest of the country or dito po sa Metro Manila and the rest of Luzon or pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Visayas at Mindanao ay fair weather condition naman. Kung may mga pag-ulan, mga panandalian lamang po. And then pagdating po ng Biyernes o sa Feb 28 po, ang Caraga at Davao Region ay may mga pag-ulan pa rin pong inaasahan, dala pa rin po ng easterlies. And then pagdating naman po ng Biyernes din, yung Cagayan Valley, Aurora, Quezon, dahil po sa amihan, ay magiging makulimlim pa rin po yung panahon, may mga kasama pa rin may hina mga pag-ulan. And also, pagdating po ng pahapon na to, ng Friday, no, medyo hihina po yung epekto ng amihan sa bahagi po ng Luzon area. Kaya po pagdating ng weekend,
yung magiging dominant na weather system na po sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung easterlies na o yung mainit na hangin nga po mula sa karagatang Pasipiko. Kaya na-expect po natin na mas mainit yung panahon na inaasahan po natin sa weekend. Pero ganun pa man, may mga pag-ulan pa rin, mga scattered rains pa rin tayo naasahan sa Caraga at sa Davao Region. And then sa ibang parte po na ating bansa sa weekend, kasama po dyan yung Metro Manila, ay fair weather condition pero po expect pa rin po natin o posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon po tsaka sa gabi. So wala naman po tayo nakikita sa manang panahon hanggang sa weekend. So I think yun po yung update namin sa forecasting. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Ana, for your presentation. At para naman po ihatid sa atin ang latest na estado po ng ating mga minomonitor na dam, ay ating tawagin po si Mr. Elmer S. Caringal, Weather Facilities Specialist 2 mula sa Hydrometeorological Division ng DOST Pag-asa. Thank you, ma'am. Ito naman po yung update natin sa mga dams na minomotor natin dito po sa Lucena area. Share ko lang po yung presentation ko. Go ahead po, sir. Okay na, ma'am. Yes po, sir. Once again, magandang umaga sa atin lahat. Ito naman po yung dam update natin at saka po iano ko yung assessment level namin hanggang until March 31. Bali ito po yung angat ng kanya pong present elevation as of 8 a.m. is 214.03. Above the normal high po siya ng 2.03 dun po sa 212 meters. And yung naman pong sa rule curve na 198.15, mataas pa rin po siya ng 15.88. While yung IPO, ang kanya pong elevation is 100.95 and La Mesa is 79.80. Medyo mababa pa rin po siya dun sa mga normal high nila. So, and ito naman po nga sa Ambuklaw Binga San Roque, ito po yung Cascades Dam. Ang Ambuklaw po is 751.65. Mababa na rin po siya ng 0.35 dun po sa 752 na normal high niya. While dun naman po sa rule curve, 0.35 din po dun sa 752 meters na rule curve po niya. While Binga, ang kanya pong present elevation is 573.91. Mababa na rin po siya ng 1.09, doon naman po sa 575 na normal high niya, and 0.09, doon naman po sa rule curve niyang 574. And San Roque, ito po yung pinaka downstream ng tatlong dam. Ang kanyang present elevation is 260.86. Mababa na po siya ng 19.44 meters, doon po sa kanyang normal high na 280. And 7.98, doon naman po sa kanyang rule curve na 252.88. And Pantabangan Dam, ang kanya pong present elevation is 205.25. Mababa na rin po siya ng 15.75 sa kanya pong normal high na 221. While 4.73, doon naman po sa kanyang rule curve na 209.98. While Magat is 191.86 as of 8 a.m. Mababa na rin po siya ng 1.14. Doon po sa kanyang normal high na 193. And mataas naman po siya ng 8.13. Doon po sa kanyang rule curve na 183.73. While Caliraya, 287.78. Medyo may pagbahagya po siyang pagbaba ng 0.10 meters. Ito naman po yung hyetograph ng mga minamonitor nating major dam. First, itong Angat Dam. Makikita po natin yung medyo blue. Nakikita po natin above the normal high siya. And yung pong broken line na light blue, yun po yung kanyang rule curve. So makikita naman natin dito na for the month of March, unti-unti na po siyang bababa. So kagaya nga na nasabi ng Weather Division,
medyo hihina ng northeast, so medyo wala na gaanong pag-ulan na ma-observe dito sa Angat Dam. So asahan natin na unti-unti na siyang bababa. Makikita naman natin yung trend niya dito po sa Yetograph, ay yung annual trend niya. While San Roque, ganun din naman po yung San Roque. But nung December pa, medyo makikita po natin dito sa Yetograph niya is pababa na siya, sumusunod na siya. And by the way, ano naman po, mapapansin naman po natin talaga, yung trend niya po by ganitong buwan is unti-unti na po siyang bumababa. But mataas pa rin naman po siya. Makikita po natin yung broken line, above the roll curve naman po siya. While itong Pantabangan Dam, medyo mababa pa rin po siya. Hindi po siya umabot dun sa normal high niya. So, and hindi rin siya umabot dun sa roll curve niya. So, mapapansin natin, below the roll curve siya. And unti-unti na rin po siyang bumababa. While yung ang roll curve niya naman is pababa na rin yung trend niya. So, sumasabay lang po yung roll curve at saka yung level ng Pantabangan Dam. While Magat Dam, makikita po natin medyo tumataas po yung Magat Dam. Gawa nga po ng marami po tayong na-observe na pag-ulan. At makikita po natin sa data ng Magat, malakas po yung inflow. So nakikita po natin medyo tumataas yung level niya. While doon nga po sa pinakita kong update ng mga dams natin, ang Magat, sorry hindi ko pa rin nabanggit, nakabukas po siya ng 2 gates, 1.8 meters yung height. So, until now, nakabukas pa rin po ang Magat Dam. While ito naman po yung assessment namin hanggang until March 31, yung Angat Dam, based on dun sa mga data na nakakalap namin, ang dam allocation po ay 192 cms and doon naman sa forecast rainfall is 110 lang. So based on doon sa nomogram namin using coefficient C, 0.8 coefficient, 202.81 po yung lumabas na sa computation namin and mababa na po siya ng 12.41. Doon naman po sa normal high niyang mababa po siya ng 12.41 dun sa rule curve and dun po sa normal high na 9.19. Mataas po siya ng 12.41 sa rule curve and mababa po siya ng 9.19 dun sa normal high. So, estimated rainfall needed para po ma-reach niya ulit yung 212 is 434 millimeters. While San Roque, ang dam allocation 75, forecast rainfall is 70. So using nomogram again, 240.07 po yung doon sa computation namin. And yung pong rule curve niya is 243.95. And deviation from the rule curve, bababa po siya ng 3.88. While doon naman po sa normal na 280, bababa po siya ng 39.93. And rainfall needed is 1,355 millimeters. While Pantabangan, 129.8 yung allocation niya. Forecast basin rainfall is 55. So based on our nomogram, 204.24 yung elevation niya sa 31 of March. So mababa na po siya ng 2.2. Doon po sa roll curve na 206.44. While doon naman po sa normal high niya na 221, mababa po siya ng 16.76. And rainfall needed is 1,497 millimeters to reach the normal high. While Magat is 74 yung dam allocation, based po yan dun sa mga dam management. And forecast rainfall is 57.4. Then, and dun po sa rainfall na nakalap namin, medyo lalagpos po siya dun sa spilling level niya 180. So, nakaano po natin, tataas siya, lalagpas siya sa 180. And dun po sa normal high na 193, medyo, yun nga po, tataas siya sa 193 and rainfall needed. Hindi ko na po inilagay kasi nga po sobra-sobra na po. So, yun lamang po and from Flood Forecasting Warning Section, maraming po salamat. Thank you, Sir Elmer, for your presentation po. At
Currently po, tayo ay naka-live din ngayon sa ating Facebook and YouTube channel ng DOST Pag-asa. So, good morning po sa ating mga participants. And if you have any questions po, please feel free to type it in the chat box po sa ating mga Zoom participants. At para naman po sa ating mga viewers sa Facebook and YouTube, you can type your questions sa ating comment section. At later po ay sasagutin po natin yan sa ating question and answer portion. So for our next presentation po, let us call on Ma'am Remedios L. Shervo to deliver us the review of climate conditions po for the month of January and February. Ma'am Rems. Good morning, Miss Joanne. Good morning po sa ating lahat. Share ko lang po yung aking screen. Okay na po ba yung aking screen? Loading Miss pa po, Joanne, ma'am. okay na? Ayan, Okay, okay play na ko po, na lang. ma'am. Okay na po. Again, good morning. Present ko yung climate review ng January to February 23, 2025 for the 2-month period niya. Content ng presentation ko include the recent ENSO condition. Ano ba yung naging condition ng ENSO for the past few months, yung mga weather systems na naka-apekto sa ating bansa, yung climate assessment ng rainfall, temperature, tsaka nagkaroon ba tayo ng tropical cyclone, and then the summary. First, pakita ko muna yung ating mga ENSO indicators. Since ito yung mga minomonitor natin, since yung ENSO is a large-scale variability na interaction between the ocean and atmosphere, meron tayong indicator para sa atmosphere which is the SOI. Yung SOI, ito yung anomaly of the mean sea level pressure ng difference between Tahiti and Darwin dito sa portion na to. At ang para naman sa ating oceanic indicator, ito yung sea surface temperature anomaly. For the monthly SSTA or the sea surface temperature anomaly ng January to 2023 to January 2025, makikita natin dito sa graph na nasa mas mababa siya sa 0.5. From 0.5% to 0.5, ito yung ating neutral level. Above 0.5, yung El Nino level. Kung pag may El Nino condition, ito, pababa siya nasa mga 0.8 for the month of January 2025. Para naman sa ating SOI, kabaliktaran naman siya, mas mataas, mas mababa, doon naman yung La Nina level natin. Ang neutral condition niya ay 0.7 to minus 0.7. Sa ngayon, ang reading niya ng January 2025 ay halos almost zero. Nasa neutral level siya. And with that, ang ENSO alert system status natin ay La Nina alert. Last March 7, nag-issue tayo ng El Nino Watch. Since July 12, 2024, ay La Nina alert tayo. La Nina conditions are still present in the tropical Pacific as below average sea surface temperatures were observed ng pinakita kanina. Yung mga climate models suggest that La Nina will persist through February, March to April 2025 season at magkakaroon ng transition to ENSO neutral during March, April, May 2025. This will be discussed in detail later po sa presentation ng climate outlook. At itong condition na to ay increases the likelihood of having above normal rainfall na nagli-leads to potential adverse impacts such as heavy rainfall, mga flooding, flash floods, and rain-induced landslides over highly vulnerable areas. And this was updated last February 5, 2025 sa ating MCAO. Ito po yung ating monthly climate assessment and outlook na ipinapalabas natin at the end of before 10th of the next month. For example, this outlook, i-issue siya noong February 5, wherein yung first part niya ay tungkol sa ENSO condition, and then yung assessment ng January 2025, ano ba yung mga weather system na naka-apekto, yung rainfall assessment, yung surface, yung naging ating temperatura during the month, at yung mga lugar na naapektuhan. Samantalang yung second part naman niya ay outlook naman for the next month, which is February 2025. Same, yung ding mga weather system na pwedeng makaapekto. Ito, assessment, while second part niya is outlook for the next month. Then, ito yung narrative version available to sa ating website.
Ito naman yung graphical representation or the simplified version. Dito kasi makikita mo na kagad, may mga graphics siya. Kung ano yung laman ng narrative, yun din yung laman ng ating ah, simplified version. Yun nga lang, mas pinakita siya through rainfall maps. Dito makikita mo na kagad yung mga maps, madali mo nang ma-imagine. And then, sabi ko nga, available to. Ito yung link sa ilalim kung saan natin makikita sa ating website. For the climate assessment, first yung mga weather system. Ano ba yung mga weather system na nakapekto sa atin during January to February 23, 2025? Kanina nga nabanggit ng ating lecturer from the WD ay yung northeast, eastern shear line ang makakaapekto. At nitong mga nakaraang buwan ay nagkaroon din tayo ng mga low pressure area, yung mga localized thunderstorm natin na nagpaulan, intertropical convergence zone, at during the period January hanggang Feb 2023, wala tayong naranasang bagyo. Zero. Dahil sa mga weather system na to, represent ko lang yung NDRRMC progress report. Ano ba yung mga effects ng shear line, localized thunderstorm at eastern sa iba't ibang lugar. Dito sa kanilang progress report number 6, yung effect ng shear line sa Bicol region. Noong January 7 to 8, nagkaroon ng light to heavy rains at nagpabaha ito sa Legazpi City, sa Sorsogon, mostly dito sa Region 5. Ito nga may picture tayo dito, mga pagbaha sa Sorsogon from Sorsogon timeline. Kinuha ko sa internet. And then, progress report number 1 ng NDRRMC, effects naman ng localized thunderstorms sa region 12. Noong January 7, nagkaroon ng malakas na pag-ulan brought by localized thunderstorm at nag-cause ng mga flash floods in low-lying barangays sa Coronadal City, South Cotabato. Na-experience din sa ibang lugar sa Sultan Kudarat. Kagaya dito, may news dito noong January 5. Dito nga nakikita natin, may news sila ng mga flooding sa South Cotabato, sa Sorsogon region, wherein merong mga tao na na-evacuate and more than 6,500 affected sa flash flood event. Then, for the NDRRMC progress report number 1, yung effects naman ng easterly sa Davao region or sa region 11. Noong January 14, ang naapektuhan niya yung sa Davao region na nag-flooding at landslide sa mga ibang municipalities ng Davao Occidental and Davao de Oro. Pati dun sa Sarangani at saka sa Soc-Sargen region sa Mindanao Island. Then, during the month of February, itong nakita na to, effects of shear line na province of Palawan, nag-present yung ating CMO sa Puerto Princesa, si Sir Sammy Pajarilla. Dito, pinakita niya sa Balitang Palawan, ito yung epekto ng shear line sa lalawigan ng Palawan na tinalakay sa Joint Cluster Meeting for Response and Early Recovery. Dito sa satellite image, makikita natin epekto ng amihan dito sa may northern part. Shear line ang nakapekto dito at easterlies naman sa parte dito sa may northern, in between ng Visayas at Mindanao. Dahil dito, ilang bahagi ng bansa binaha dahil sa malakas at halos walang tigil na pag-ulan, pati yung mga hayop nila, yung mga manok nila, naapektuhan ng pagbaha. At makikita din naman ito sa NDRRMC Progress Report number 11 for the effects of shear lines in Mimaropa. Noong February 8 nga, nagkaroon ng heavy rainfall at na-experience ito sa Puerto Princesa City at saka southern part ng Palawan. Nag-result ng mga pagbaha sa low-lying areas in Puerto Princesa, sa Aborlan, sa Naral, sa Brookbons at sa Española. Kasama na din dito yung Calapan City, Victoria, Socorro, sa Oriental Mindoro. Ito nga, iba at iba pang picture, ang malawakang pagbaha dito sa Puerto Princesa. Dito nga, nag-report din si Pag-asa na yung heavy rains na cause ng shear line at nagdulot ng mga pagbaha ay na-exceed niya yung monthly rainfall niya. Nakalagay dito, 150 mm of rain fell in just 3 hours in the morning. Tapos pinalo naman 342 mm in the afternoon. Yung total niya ay mas higher pa sa highest recorded rainfall noong 1975, which is the highest in 50 years.
For the actual rainfall for January 2025, makikita mo dito sa kaliwang mapa, ito yung normal rainfall. Ito yung nararanasan na ulan for the average ng ulan ng 1991 to 2020 during January. Mapapansin natin dito yung concentration ng ulan nandito sa may eastern parts, lalong-lalo na dito sa may Samar at Leyte, and then sa eastern Mindanao. Maraming volume ng ulan. Dito naman sa gitna, ito yung na-observe natin na ulan ng January 2025. Makikita natin sa percent normal, yung above normal rainfall natin ay mas marami dito sa halos near to above normal rainfall ang naranasan sa buong bansa. May ilan-ilan lamang na nakaranas ng way below normal to near normal, which is yung ito nga yung most part ng Calabarzon, including Metro Manila, yung Occidental Mindoro, yung pong mga yellow color yung tinutukoy ko, which is 40 to 80% ng ulan yung natanggap lamang nila. Kasama na dito Occidental Mindoro, Southern Leyte, and most parts of Caraga region. Ito po yun. Kung gusto niyo malaman yung actual rainfall per province, ito po yung kanyang tabulation in terms of millimeter and percent normal. Ito yung mga provinces, ito yung millimeter na natanggap niya, at percent normal. Mapapansin nga natin dito, di ba nabanggit kanina, itong Calabarzon, si Laguna lang yung nakatanggap ng near normal. At dito, most of Caraga provinces, yung Dinagat Island lang yung nakatanggap ng near normal rainfall, which is nagre-reflect din sa ating mapa. For the actual rainfall for February 1 to 23, ito yung normal rainfall ng February. And this is the observed rainfall. Dito din concentration ng ulan, gawa na din ng ating mga weather. Although wala siyang bagyo, pero yung mga weather systems natin, yun yung mga nagpaulan. And then the percent normal. Same with January, mas marami ding above normal rainfall in most part of Luzon at Visayas at saka yung Zamboanga Peninsula. Dito lang sa below to near normal rainfall condition dito sa rest ng Mindanao. Dito nga pala makikita mo sa side na to, rainfall per province. Pag binilang mo yung mga provinces na nakatanggap ng above normal rainfall, all in all, 57 provinces. Sa near normal naman, 18 at below normal ay 9 na probinsya ang nakatanggap ng below normal rainfall. Walang nakatanggap ng way below normal rainfall. For the actual rainfall per province for February 1 to 23, ito yung in terms of millimeter, mga natanggap niyang ulan, and percent of normal. These were the provinces na nakatanggap ng below normal rainfall. Mostly, dito nga yun sa Mindanao. For the temperature assessment, ano ba yung naranasan nating temperatura during January 2025? Makikita natin dito. Dito kasi sa legend, makikita natin yung mga pink color, yung white color, yun yung average. Yung normal lang, yung natanggap nilang, kung ikukumpara mo sa normal, yun yung naramdaman nilang temperatura dito sa mga station po namin to. And then, yung light pink, slightly above, hanggang to red, warmer. Mostly, surface air temperatures were generally slightly warmer to warmer than average in most part of the country, na nire-reflect nga ng mga kulay na yun. May mga ilan-ilan lang dito sa mga party na to na nakatanggap ng mas malamig na temperatura. And for the highest and lowest recorded temperature, ano ba yung pinakamataas na natanggap ng January? Ito ay naranasan sa San Jose Occidental Mindoro noong January 17, which is nakaranas sila ng 35.8 degrees centigrade na temperatura, while sa NAIA naman for Metro Manila, 33 degrees centigrade. At ang pinakamababa namang temperatura ay 9.4 sa BSU La Trinidad noong January 25. 20.4 naman ang pinakabababa na natala sa Metro Manila, Science Garden noong January 27. Meron tayong mga istasyon, or kanina pinakita yung sa Puerto Princesa na exceed yung normal niya. Meron din tayong mga istasyon na exceed or na-surpass yung extreme historical record for the month of January. Gaya ng San Jose Occidental Mindoro. Yung new record niya, 35.8 noong January 17, 2025. Samantalang kasi yung pinakamataas niyang historical extreme dati ay 35.5 na na-record noong January 11, 1990. Sa Malaybalay din,
Nagkaroon siya ng new record na 34.4 noong January 21, 2025 at ang dating record niya ay 34 degrees centigrade noong January 23, 1988, same with January 8, 2022. For the observed temperature extreme, papakita lamang dito ano ba yung mga lugar na nagkaroon ng highest at lowest recorded station in January dito nga sa General Santos, sa Tugigaraw at iba Zambales, which is halos 37.5 degrees centigrade. Silang tatlo, more than 37 ang naranasan nila. While ang pinakamalamig naman noong January 2025 ay 6.3 sa Baguio City, 10.5 naman sa Siguran Aurora noong ano pala to, recorded, sorry. Ano po pala ito, yung recorded temperature, sorry. Yun yung pinakamataas. At sa Metro Manila naman, yung historical record pala niya itong nasa taas, sorry. 36.5 sa port area, noong 1984, 35.8 sa NAIA, 34.7. Ito yung mga istasyon na nakatangwa ng pinakamainit na temperatura. While para naman sa January 2025, ang highest niya ay naitala nga sa San Jose, sa Coron at sa Zamboanga City. 9.4 sa BSU La Trinidad at 11.8 sa Baguio City. Para sa Metro Manila naman ay January 16 na 33 degrees at 32.7 sa Science Garden. Pinakamalamig sa Metro Manila ng January ay 20.4 sa Science Garden. Itong nasa taas, pinaka-highest recorded ng January. Pero dito sa ilalim naman, buong record ng temperatura, ang pinakamataas na naitala, isa Tugigaraw na 42.2 noong 4/22/1912 at noong May 11, 1969, pinakamababa naman na natala sa buong Pilipinas ay noong January 18, 1961 na 6.3. Sa Metro Manila, pinakamataas na naitala ay 38.6 sa port area at 14.5 naman sa port area Manila din. Siya na yung nakakuha ng pinakamataas, siya pa yung may pinakamababang temperatura. And for February naman, makikita natin dito, mostly kagaya din ng January, slightly warmer to warmer temperature ang naranasan sa buong bansa. Ang highest recorded temperature ay naitala muli sa San Jose Occidental Mindoro na 36.2 at sa Metro Manila naman ay sa NAIA 33.9. Pinakamababang temperatura 11.5 sa BSU La Trinidad ng February 1, 22.3 sa Science Garden, Quezon City noong February 1 din. Pero walang nasurpass na extreme historical record for the month of February. Observed temperature extreme, kagaya ng binanggit ko kanina, ito yung highest and lowest recorded station ng February sa buong Pilipinas. Ito naman yung naitala as of February 24, 2025, pinakamataas niya ay San Jose Occidental Mindoro. Pinakamababa naman niya ay BSU La Trinidad. Bari, ang coverage nito ay buong 2025 na typo error to. 2025 po to. 2025. 2020. February 24, 2025. Yung historical record naman niya, same yung kanina, na ang pinakamataas talaga ay 42.2 sa Tugigaraw at ang pinakamababa ay sa Baguio City. And for the summary, and sa alert system status natin, La Nina alert, ang ating rainfall, near to above normal rainfall halos sa buong bansa, na meron lamang tayong way below to below normal rainfall condition, mostly sa Calabarzon, na include ang Metro Manila, sa Occidental Mindoro, Southern Leyte, and most parts of Caraga Region. Ang ating namang temperatura ay slightly warmer to warmer than average temperature sa halos sa buong bansa. Feb 1 to 23, above normal rainfall sa most parts of Luzon and Visayas at sa Zamboanga Peninsula, below to near normal na rainfall naman para sa natitirang bahagi ng Mindanao. And slightly warmer to warmer than average ang na-experience sa halos sa buong bansa. Yun lamang po at maraming salamat. Naka-flash po dito sa ating screen yung ating website at yung ating mga trunkline. Kung meron man po kayong mga katanungan, pwede niyo kaming tawagan or mamaya po later sa open forum, pwede po kayong magtanong. Yun lamang po at maraming salamat.
Thank you po, Ma'am Remy, for your presentation. Para naman po sa ating susunod na presentation, ihatid po niya ang ating sub-seasonal to seasonal forecast. So tawagin po natin si Miss Cristel Ann Valerie M. Villasica, Weather Specialist 1 mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pagasa. Yes, maraming salamat for that, Miss Joanne. I'll just share my screen. Is it visible na po? Yes po. Okay po, maraming salamat. Again, magandang umaga po sa ating lahat. And ako po ulit si Val Villasica mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. And ibibigay ko naman po sa inyo for this part of the forum yung ating sub-seasonal to seasonal forecast ay tinatawag nating S2S forecast. So ito po yung ating magiging outline ng ating presentation ngayon. So umpisahan natin ano ba yung ating sub-seasonal to seasonal forecast para po sa benefit ng mga kasamahan natin na hindi pa masyadong familiar sa kung ano nga ba itong ating S2S forecast as well as yung mga bago nating manonood no, na ngayon lang narinig itong ating S2S forecast. Of course, papakita din natin kung ano ba yung mga sources ng predictability ng ating S2S forecast, kagaya na lamang ng MJO, yung ating Madden-Julian oscillation. So ipapakita natin yung kanyang recent evolution, yung mga at yung kanyang magiging status or yung forecast na status niya sa mga susunod na araw. And then of course, yung ating official na S2S forecast for the next 2 weeks and a summary. So to start, again, ano nga ba yung tinatawag nating sub-seasonal predictions or yung ating S2S prediction? So basically, yung S2S forecast po natin, iyan yung nagbi-bridge nung gap natin between yung ating weather forecast na binibigay natin, kagaya ng binigay kanina ni Miss Ana Cloren, and yung ating seasonal prediction na ibibigay din sa atin mamaya ng ating kasamahan dito sa CLIMS. So nakita natin kanina sa weather forecast po, yung pinakamahaba na naibigay sa atin is up to 5 days. Well, sa ating seasonal prediction mamaya ipapakita naman is mga naka-monthly forecast na po yan. Ngayon naman po dito sa sub-seasonal forecast natin, yung ating S2S prediction, ang meron po tayo is up to weekly. So meron po tayong 2 weeks na forecast. So dun po ang pinagkaiba nila. So ano po bang dahilan nito? Dahil po kapag 2 weeks, madalas po dito nangyayari yung ating mga high impact weather events, kagaya na lamang ng pagkakaroon natin ng mga bagyo at yung iba pang rainfall extremes natin. So, gaya na sinabi natin kanina, yung ating main source ng predictability sa ating S2S is yung tinatawag nating Madden-Julian oscillation or yung MJO. So, ito po yung mga kaulapan na gumagalaw po dito sa ating sa mundo. So, nag-move po siya eastward. Makikita po natin dito yung recent na phase o yung recent na paggalaw ng ating MJO. So pag-start ko nung January, nakita natin active po siya. So kapag ito pong ating linya, yung purple line po, iyan po yung ating naging status ng ating MJO nitong January. Nakita natin halos buong January po. Starting ng mid-January 15, siya ay nasa labas ng ating unit circle. Ibig sabihin, active po siya and medyo malakas yung strength niya. And nagpatuloy po yan hanggang makapasok ng maritime continent kung saan nandoon po yung Pilipinas. And eventually, nito nagpatuloy po yung nag-traverse eastward. And pagdating po noong pumasok siya ng phase 8 natin, noong February 13, medyo nag-stall siya dahil po sa interference ng nung iba pang waves dito sa ng ibang equatorial waves natin. Kung kaya medyo nagstay siya dyan sa phase 8 sa may Western Hemisphere and Africa po banda, and eventually humina siya and pumasok dun sa ating unit circle. And for the past few days, medyo nag-regain po ulit siya ng kanyang strength and patuloy na nag-traverse papunta sa may bandang phase 1, malapit na po sa may Indian Ocean. So makikita niyo po dito sa may ating image, sa may right side, ito po yung naging location ng ating mga kaulapan. So kapag po yung green na contours, ibig sabihin po nandiyan yung mga increase na cloud formation, meron po tayong favorable na pag-ulan. So makikita na po natin, andito po yung Pilipinas. And
Noong po mula Feb 2, kung saan nasa maritime continent yung ating MJO, hanggang po nitong mga nakaraang mga mid of February, nandiyan pa po yung mga kaulapan dulot ng tong MJO, and unti-unti po siyang nag-move eastward. So sa ngayon po, nitong mga nakarang araw mula ng Feb 16 hanggang nitong latest natin na observation ng MJO, tayo po is nandoon na sa may brown na contour, which is may less cloud formation na po. Although we can see other factors pa po ng pag-ulan dito sa Pilipinas. But still, for the MJO po sa Pilipinas, tayo ay nito mga nakarang araw po tayo ay nasa less or unfavorable na rainfall na po or inactive phase na po. So ngayon naman po, ano ba yung mga nakikita nating magiging signal o paggalaw pa nitong MJO natin sa mga susunod na araw for the next 14 days? Meron po tayong dalawang klase ng model dito. So both models naman po is nag-agree na mula po yung Feb 24, unti-unti pa pong mag-move itong ating MJO, medyo lalakas po siya at mag-move pa po siya papunta sa may Indian Ocean, papasok no ating phase 2 by the end of or by week 2 or pag-start po no ating March. So makita natin from yung kulay pulang linya po dyan is February until the end of February, and then yung blue, yun na po yung ating March na days na po. So nag-agree naman po yung ating both models na magkakaroon na ng medyo lakas yung ating signal. On the other hand, ano ba yung magiging epekto nito dito sa Pilipinas, sa area ng Pilipinas? Kung nandito po yung ating active na signal sa may bandang India, sa may bandang Western Hemisphere and Indian Ocean, sa may bandang phase 2, dito po sa Pilipinas, medyo inactive na po yung ating signal. With that, ito na po yung ating sub-seasonal to seasonal forecast yung mula February 26 today po hanggang sa March 11. So included dito yung ating TC threat potential and yung ating rainfall exceedance probability forecast. So ito po yung ating TC threat potential forecast ngayong for the next 2 weeks. So for week 1, yung ating image sa taas, may kita po natin wala pa tayong nakikitang possibility ng pagkakaroon ng ating TC-like vortex or yung ating tinatawag na TCLV formation within nitong ating Philippine monitoring domain. So sa ngayon po mababa pa po yung ating chance or wala pa chance na wala tayong nakikitang formation. On the other hand, pagdating po ng week 2, pag March 5 to March 11, meron na po tayong nakikita na maaaring mag-form na TC-like vortex sa may bandang south po ng or south po ng Mindanao. And sa ngayon po, ito ay nasa low likelihood pa or east of Mindanao and Visayas. And sa ngayon po, ito ay nasa low possibility pa ng TC development. Still, from this 2 weeks forecast, yung ating TC threat potential po is still unlikely dahil nga po low pa yung ating chance ng tropical cyclone development. Ngayon po, kung meron man po tayong mabuo na bagyo ngayong February, kung meron pa pong hahabol na bagyo, ito naman yung possible na track nitong bagyo na mabuo. So una po dyan yung magre-recurve siya. So pumasok pa po siya ng Philippine Area of Responsibility, magre-recurve siya and lalabas ng ating POR. And yung second chance naman po is mabubuo nga siya dito sa may Western Pacific, sa may east ng Mindanao, and papasok sa Philippine landmass, and maaari po siyang mag-dissipate bago pa siya mag-landfall. Maaari po siyang matunaw bago pa mag-landfall. Kung sa pagdating naman po ng March, doon tayo magkaroon ng bagyo kagaya ng ating nasa TC threat forecast, kung saan meron tayong isang low chance of TCLV. Kung mabuo man po itong bagyo na ito naman po yung dalawang possible track based sa kanilang climatological clock kapag buwan ng March po. So kapag may nabupong bagyo, yung unang possible track po ninyan is again, mabuo po siya dito sa Western Pacific, papasok ng PAR, pero magre-recurve din po palabas at lalabas ng PAR. Hindi po magla-landfall. Yung pangalawang scenario po natin is kung mabuo po dito sa may bandang east ng Mindanao or east ng Visayas, maaari po yung pumasok ng
far also and maglandfall din po sa ating Philippine landmass. Pwede pong maglandfall sa may bandang Visayas hanggang pwede pang umabot hanggang sa central ng sa may southern part ng Southern Luzon or sa Central Philippines as a whole po. And then mag-dissipate na po siya or matutunaw na siya pagka dating niya ng South China Sea. So yan po yung dalawang possible scenario kung meron man po tayong mabuo na bagyo ngayong Marso. And in terms naman po ng mga pag-ulan, kaakibat no, although wala po tayo, nakita natin kanina, wala tayong inaasahan na TC-like vortex ngayong week, maaari pa din po tayong makaranas sa mga pag-ulan dulot ng mga ating mga localized na weather systems, kagaya na lamang po na in-explain kanina sa ating weather forecast. So for week 1, which is February 26 to March 4, although low likelihood po tayo or most parts of the country, for more than 50 millimeters po nakakita tayo ng moderate to high na possibility ng pag-ulan dito sa may Eastern Mindanao. And then for the rest of Mindanao and some parts of Visayas, meron naman tayong low to moderate na probability ng mga pag-ulan na more than 50 millimeters. Pagdating naman po ng more than 100 millimeters, mababa na po. So nasa moderate to high na lang itong mga possibility na ito. Especially po dito sa may southern part ng Surigao at Del Sur and sa may northern part ng Davao Oriental. And for 150 millimeters, medyo low na po tayo for the rest of the country. Sa susunod na linggo naman po, mas tumaas po yung probability natin ng pagkakaroon ng mga pag-ulan. So for March 5 to March 11, makita natin for more than 50 millimeters, ang probability natin na magkaroon ng mga pag-ulan na mag-exceed na 50 millimeters is moderate to high na po sa most of Eastern Luzon. So eastern portions po ng ating bansa, makikita natin sila po yung mas matataas yung mga tsansa ng pag-ulan. And most of Visayas and Mindanao. So malalaking portion na po ng bansa natin yung maaaring maapektuhan. And then for the rest of the country, low to moderate na po yung ating tsansa ng more than 50 millimeters ng pag-ulan. Pag tinaas pa po natin ito to 100 millimeters, moderate to high na po tayo ang ating tsansa over still most of the eastern portion ng ating bansa, include especially sa may Luzon, eastern portion dyan, and sa may Mindanao. And then low to moderate na po sa iba pang parte ng bansa and low naman dito sa may western portion ng Luzon. And for 150 millimeters naman po, low to moderate naman still dito sa may eastern portion ng ating bansa and low naman over the rest of the country. So nakita po natin, mas malaki po yung chance ng mga pag-ulan natin dito sa ating week 2 kumpara po nung week 1. So to summarize po yung ating naging S2S outlook, again yung ating MJO signal sa ngayon po ay magiging ng strength sa week 1 and magmumove papuntang Indian Ocean by week 2, pero ito po ay hindi makakaapekto yung MJO signal natin na to sa Pilipinas in terms po nung more nung mga pag-ulan na dala niya. Pero po, meron po tayong inaasahan na TC-like vortex, still though tayo ay nasa low probability sa pagdating po ng week 2. Iyan po ay included dun sa ating kaninang TC threat potential outlook. And lastly, for the rainfall outlook, sa week 1, mostly po ang ating pag-ulan ay concentrated dito sa eastern portion ng Mindanao. And sa week 2 naman, malaking portion na po ng ating bansa ang maaaring makaranas ng wetter than usual. If gusto nyo po makita pa itong ating mga S2S forecast, maaari nyo po yung ma-access sa ating Pag-asa website, saan nandun po ating TC threat potential and yung ating subseasonal forecast. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you po, Miss Valerie, for your presentation. So, bago po tayo mag-proceed sa ating next presentations, tayo po ay magkakaroon muna ng 10-minute break. So, babalik po tayo ng 10:15 a.m. And again po, dun po sa may mga questions po sa ating mga presenters, please feel free po to type your questions po in the chat box. At sa atin naman po mga viewers sa Facebook and YouTube,
Type nyo lang po yung mga questions sa ating comment section at i-address po natin yan later sa ating open forum. Ayun lamang po. So, let's be back po by 10:15 a.m. Thank you. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaigting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Nino 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Niño o La Niña events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng Sea Surface Temperature o SST sa Nino 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Niño at La Niña ay parehong parte ng yugto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Niño event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Niño ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Niño event? Una, mainit na temperatura ng karagatan. Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Niño ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Niña naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Niña event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Nino 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Niña event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Niña. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season. Ang ENSO Alert and Warning System ng DOST Pag-asa ang siyang magbibigay babala sa ating mga kababayan kung posible ba ang isang El Niño o La Niña event. Ito rin ang siyang nagsisilbing instrumento na naglalayong magbigay gabay para sa gagawing paghahanda ng ating pamahalaan, local government units at mga climate-sensitive sectors tulad ng sa agrikultura para sa epektong dulot nito. Nahahati sa 4 na level ang ENSO Alert and Warning System na ini-issue ng Pag-asa tuwing may El Niño o La Niña.
Iyon ay ang watch, alert, advisory, at final advisory. Ang El Nino o La Nina Watch ay ini-issue kapag ang oceanic at atmospheric indicators ng Central at Eastern Equatorial Pacific ay nasa favorable conditions at ang tsansa o probability na may mabuo o ma-develop na isang El Nino o La Nina event ay umabot na ng 55% o higit pa sa susunod na 6 na buwan. Itinataas naman sa alert level ang warning na ini-issue kapag ang Oceanic Nino Index o yung tinatawag na ONI na katumbas ng positive 0.5 degrees Celsius o higit pa o negative 0.5 degrees Celsius o mas mababa pa ay inaasahan sa susunod na 2 hanggang 3 buwan at may 70% probability o tsansa na ito ay ma-develop. Ang pinakamataas na level naman ng warning ay ang advisory na kung saan ang isang El Nino o La Nina event ay kasalukuyang nangyayari na at inaasahan na magpapatuloy pa sa mga susunod na buwan. Ibinibigay naman ang final advisory kapag tapos na ang El Nino o La Nina event o kapag ang Central and Eastern Equatorial Pacific ay nasa neutral condition na. Ang ENSO Alert and Warning System ng Pag-asa ay maaaring ihalintulad sa isang runner na naghahanda sa pagtakbo. Kapag nagsimula na ang monitoring and assessment ng Pag-asa para sa isang El Nino o La Nina event, naglalabas ito ng mga sumusunod. Monthly Climate Assessment and Outlook o MCOW at Press Statement para sa kategoryang Watch. May kasamang Drought and Dry Spell Assessment naman kapag Alert. At El Nino Advisories naman para sa kategoryang Advisory. Kapag naman natapos na ang El Nino o La Nina, ay nag-i-issue ang Pag-asa ng tinatawag na Final Advisory. Ano-ano nga ba ang dapat gawin kapag nagsimula ng mag-issue ang ahensya ng mga alerts and advisories? Una, ugaliing manood ng mga buwanang forum na isinasagawa ng ahensya para magbigay updates sa magiging lagay ng ating klima sa mga susunod na buwan. Pangalawa, makinig sa mga payo ng lokal na pamahalaan sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin base sa abiso ng Pag-asa. At pangatlo, mag-imbak at magtipid ng tubig kapag may El Nino. Alright, so welcome back po sa ating 181st Climate Forum. So, mag-proceed na po tayo sa ating next presentation. So, para po ihatid sa atin ang ating climate outlook for the next 6 months or for the months of March to August 2025. Tawagin po natin si Mr. Joey H. Figuracion, Weather Specialist 1 mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa. Great. Thank you. Maraming salamat, Ms. Joanne. At maraming salamat po sa ating mga attendees or participants for this session. So let me share my screen first. Loud and clear and visible po ang slide. Yes po, Sir Joey. Okay, thank you. Okay, for the climate outlook po for the next 6 months po, for starting March and August 2025.
So this is the content of my presentation. We'll be talking about ENSO update. So ano yung nangyayari sa ngayon at ano ang mangyayari sa susunod na mga buwan. At pag-uusapan din natin ang magiging klima, no? O forecast ng klima natin sa mga susunod na buwan o sa susunod na 6 na buwan. And lastly, i-discuss natin yung summary. First, I will be discussing the updates on El Nino Southern Oscillation or ENSO. Yun po yung abbreviation o yung meaning ng ENSO na abbreviated. At kung hindi kayo familiar dyan, yun yung mga may faces yan, no? Yung La Nina, El Nino, no? Sa ating mga bagong participants. Now, titingnan muna natin kung ano ang nangyayari sa Pacific. Dahil nga, itong ENSO ay nangyayari po dito sa may gitna at eastern part ng Pacific o yung tinatawag nating Tropical Pacific. So nakikita nyo ngayon yung anomalies in terms of sea surface temperature sa nakaraang buwan, no? So January 26 to February 22 ang nakikita nyo dito na concentrated yung paglamig ng dagat. Nakikita nyo -1, ang may mga -1, -0.5, no? Ay concentrated dito sa may sentro ng Pacific. At nakikita nyo yung mas mainit kaysa sa usual yung gawing sa eastern side ng Pacific. At sa western side, which is nandito tayo, ay malaki din po yung departure, which is mas mainit kaysa sa usual. So titingnan natin yung progression in terms sa mga nakaraang mga linggo, no? So nakikita nyo dito na yung pattern niya ay medyo consistent na namang lumalamig yung gitna ng Pacific. But mapapansin ninyo na by weekly basis or daily basis ay nakikita nyo dito na mas nagiging mainit na itong bahagi ng eastern side ng Pacific. At sa atin, dito sa western side ng Pacific, which is sa atin yan, no, ay medyo consistent na mas mainit tayo kaysa sa usual. At in terms of Nino regions, makikita nyo dito na nag-transpire rin yan, no? So more to the west tayo. So ang ating masasabi natin na binabasehan natin ay yung Nino 3.4 at Nino 4. At yung gawing sentro at gawing east ay yung Nino 3 po yan at Nino 1+2. So makikita nyo dyan na may cooling ng dagat o mas malamig kaysa sa usual ang dagat natin, which is -0.3 at -0.5. At sa ano naman gawing silangan ay +0.2 at +1 ang departure niya doon sa usual na nangyayari diyan sa Pacific. Now, titingnan natin kung gaano siya kalalim, no? So, dito tayo sa about 120 east, no? Ay malapit yan sa atin. So, nakikita ninyo na yung init ng dagat, actually malalim, maabot pa siya ng 350 meters yung kanyang depth. Sa sentro ay around, yung paglamig ay actually mas malalim din, around 150 meters yung kanyang lalim. At nakikita nyo nga dito, balikan natin, no? Makikita natin dito na hindi buong eastern side ay may lumalamig, merong portion at may mga currents na or may mga araw na mainit itong gawing silangan ng Pasipiko. Now, titingnan, yun yung tinatawag natin na at oceanic indicator, yung sitwasyon ng dagat. Now, titingnan natin yung sitwasyon ng atmosfera o atmospheric indicator natin. Kasi kailangan magtugma kung anong nangyayari sa dagat, dapat may kakibat siyang epekto sa ating atmosfera, lalong-lalo na sa Pacific. So, titingnan natin yung outgoing long wave radiation. So, ito po yung parang proxy ng ulan sa gamit ng satellite, no? So kung nagbo-blow, ibig sabihin may mga deep convection or yung makakapal na kaulapan na bubuo. At nagtatranspire yan, maaring mas marami ding ulan ang maidulot dahil kung mas makakapal yung ulap ay may tendency na mas malaki ang tsansa na magdudulot ng mga pag-ulan. Now, dito sa atin, sa western side ng Pacific ay na-experience po yan na mas maraming ulan ang maaring nangyari. So, kanina nga, nag-transpire din doon sa assessment ng mga buwan ng January at Pebrero, ay medyo mas marami tayo ng ulan kaysa sa usual. Dito sa center ng Pacific, yung nagkukulay orange and red,
ay nagkaroon ng kakulangan sa pamumuo ng mga nakakapal ng ulap. So medyo dry ang condition dito sa may sentro ng Pacific. Now, titingnan natin yung wind pattern in terms of uh, wind pattern, no? Anomaly sa gawing near surface, no? Kasi medyo may friction pa yung bahagi ng mga kung malapit sa ground o sa sea surface ay may friction pa yan. Yung titingnan natin yung medyo konti na upper level ng atmosfera. Yung hangin, actually, nakikita ninyo dito yung may shade na blue ay nakikita nyo dyan na mayroon tayong tinatawag na anomalies in terms of easterlies. Di ba? Kung mayroon tayong, pag matakas yung easterlies, no, mas nag-ano yan, nagda-drive nagpo-push ng dagat. So, that's why ang mainit na dagat ay napupunta sa atin at doon naman sa Pacific, sa eastern side, ay parang nagko-concentrate yung malamig na dagat dahil nagkakaroon ng parang overturning ng sea surface. So sa upper level naman parang flight level na ito, no? So 200 level o hectopascal ng ating atmosfera. Sa taas po ito ay nakikita natin in terms of wind anomalies na meron tayong, although chaotic siya, pero in terms pag in-average natin sa loob ng isang buwan, ay may pattern tayo nakikita ng westerly wind anomaly. So with that, mamaya titingnan natin kung anong assessment natin dyan. Meron tayong general message for this observations. Now, titingnan naman natin yung forecast sa mga susunod na buwan. So what are the chances na itong naobserbahan natin ay magtuloy-tuloy ba? So titingnan natin itong official na pinalabas na probabilistic forecast ng CPC NOAA. So maraming model po ito, parang ano na siya, parang ensemble forecast na po siya. So, in terms of probability, no, percent chance ang tinatawag natin ng different periods of the year. Like for this January, February, March period, nakikita nyo mayroon tayong bars of La Nina yung blue, neutral yung gray at orange naman yung El Nino. Yung kung nakikita nyo itong mga value is in terms of percent. So nakikita nyo yung blue bar ay may malaking chance na and sa period ng January, February, March ay magtutuloy-tuloy pa rin itong ating ranasang itong La Nina, no? Na pino-forecast natin. At pagdating naman ng February, March, April period, ay nakikita nyo diminish yung probability at tuloy-tuloy yung yung pagbaba ng tsansa. At although mayroon pa rin probability or tsansa sa mga susunod na mga coming for this year, no? Pero ang nakikita ng model ay mas aangat na yung probability ng neutral condition. Ibig sabihin, yung La Nina condition na naranasan ngayon, base doon sa mga observation, ay short-lived lang kung magtutuloy-tuloy ito o mag-swing siya to neutral for this month of parang ang sinasabi dito na mas malaki na yung chance na March, April, May period ay malaki na yung chance na nasa neutral o magsuswing na tayo sa ENSO neutral. At tutuloy-tuloy siya sa mga susunod pang period for this year, no, 2025. At yung although hindi natin sinasabi na hindi natin alam, pero actually itong probability, ang atake nito is parang tinitingnan natin yung mga scenarios, no? So ano yung mas malaking tsansa? Yun yung titingnan natin. Pero hindi natin pwedeng i-omit yung tsansa ng pagkakaroon kahit na sabi natin na pagdating ng March, April, May ay meron tayong mas malaking tsansa ng neutral. Pero kung titingnan mo, may scenario kang around 30%, more than 30% pagdating ng March, April, May period na may chance din actually na magtutuloy-tuloy ang laning. So, ito yung tinatawag nating uncertainties. Kasi pag titingnan natin, mayroon kang possibilities o mayroon kang scenarios na tinitingnan. Mas mag-weigh ka lang doon, pero mas malaki yung chance, pero hindi mo pwedeng i-omit or i-disregard yung other possibilities. Now, in terms kung titingnan natin kung gaano katagal itong nakikita nating forecast, no? In terms of sa INSO strength, of course, kasi short-lived lang ang nakikita ng model, ay nakikita niya na around week La Nina lang ang nakikita natin, girls. Ano naman yan, parang nag-jive dun sa
probability na short-lived lang siya. Actually, ang sinasabi dito, mas mataas ang tsansa na magkaroon tayo ng weak La Nina until February, March, April period. Pagdating ng March, April, May na period, ang succeeding periods ay lumiliit na yung tsansa at nandun na sa tinatawag natin neutral yung nakikita ng model. Now, in the basis of pag-asa alert and warning system, pero ito po yung kinreate ng pag-asa na early warning system ng ENSO. So ngayon po ay nasa La Nina alert pa rin po tayo. So nakikita nyo kasi dito na based on pag-asa info alert and warning system, meron tayong level, no? Meron ng watch, alert, advisory, and final. Napapansin nyo po na binabanggit pa rin ng pag-asa na binabanggit ng pag-asa na nasa La Nina condition na tayo pero wala pa po tayo doon sa advisory. Even na-meet natin yung nakikita nyo kaninang mayroong nagtutugma yung nangyayari sa dagat at nangyayari sa atmosfera. Pero hindi pa tayo nag-advisory. So may rason po yan dahil nakikita nyo kanina na nakikita nyo kanina sa ating forecast na hindi siya magtutuloy-tuloy. Dahil sa ating pong sa ating category or sa ating general term o na La Nina condition ay meron tayong tinatawag na protocol or threshold. So sa La Nina condition ay kung na-experience natin na yung anomaly or yung paglamig ng dagat or departure ng nangyayari sa dagat based on sa usual ay na-observe sa for La Nina, of course, negative 0.5 degrees Celsius or less ay naranasan natin at inaasahan natin siya magtutuloy-tuloy in 3 month period, no? So, or less, like DGF, kung naranasan natin siya, masasabi natin siyang La Nina condition. But we have, hindi po natin siya madideclare na La Nina, full-blown La Nina episode kung hindi po siya tuloy-tuloy ng 6 months. So far, although naman nasa La Nina condition pa rin tayo, na hindi pa tayo nasa full-blown La Nina, ang general environment natin ay nasa La Nina condition. Parang ano po yan eh. Parang ang sinasabi natin dahil sa forecast, parang hindi pa siya masyadong hinog. No? Pero ang epekto niya ay meron ng epekto sa atin. So, pag ganitong condition na La Nina condition, yung likelihood na magkaroon tayo ng above normal, which is naranasan natin noong January and February, na most part ng ating bansa ay nakaranas ng above normal rainfall condition at magkakaroon siya nag-lead siya ng potential adverse impact like heavy rainfall, floods, flash floods, rain into slide and others, no? So, dito po yung ating general statement for ENSO as of now. Now, in terms of climate outlook for rainfall, rather for different weather system na maapekto sa ating bansa sa susunod na mga buwan, no? So ngayon, ongoing ang ating northeast monsoon o amihan, which is pagdating ng March ay maaaring nasa transition period na naman tayo. At dahil nga may amihan tayo, medyo pronounced ang shear line, which is hindi naman porket may amihan, may shear line, but usually nagiging pronounced ang shear line feature kung may amihan o during amihan season. Meron din tayong mga frontal system na inaasahan, low pressure area, at mga bagyo. Mamaya mayroon tayong forecast kung ilang bagyo ang ating inaasahan sa mga susunod na buwan. At ito yung mga localized thunderstorms, no? During transition period, March, April, May, ito yung mas nagpapaulan, no? Sa mga lugar, sa bansa, no? In general. Kasi wala tayong masyadong system. Meron tayong easterlies, pero yung mga localized thunderstorms, ito yung mas pronounced during those periods. Mayroon tayong easterlies na inaasahan, ridge of high pressure area, dahil nga magta-transition tayo, medyo April, May, o March, April, May, mas pronounced din ang ridge at mas mainit tayo during that time dahil isa yan sa naka-apekto sa ating bansa, ridge of high pressure area. At intertropical convergence zone, at ngayon nasa amihan at magta-transition tayo pagdating ng Mayo sa southwest monsoon na naman o habagat. Now, in terms of monthly rainfall forecast, simulan natin sa buwan ng Marso. So, nakikita niyo dito iba-ibang produkto. Meron tayong normal rainfall, meron tayong forecast rainfall,
of normal, probabilistic forecast din ng ulan, no? Sa buwan ng Marso. So, atin pong isa-isahin yan. So, yung normal rainfall, ito po yung parang historical natin naranasan sa buwan ng Marso. No, i-compare natin siya sa forecast rainfall na ito na pangalawang panel. So, ito yung forecast natin ngayon, no? In terms sa magnitude po ito or value. Now, titingnan natin i-compare natin yan, yung dalawang yan, yung forecast rainfall sa normal rainfall. So, ito na po yung lumabas, no? Pagdating ng Marso, inaasahan na mas maraming ulan tayong inaasahan pagdating ng Marso sa malaking bahagi ng ating bansa. In exception lang, of course, dito sa may blue, rather sa may yellow and red na portion, which is below normal to way below normal ang inaasahan sa western side ng Ilocos region. So, titingnan din natin kung gaano tayo ka-certain o sure ba tayo diyan sa ating forecast or titingnan natin yung uncertainty ng forecast. At nakikita nyo dito na sa probabilistic forecast sa buwan ng Marso ay nagbo-blue at malalaki yung porsyento ng probability. So makikita natin dito na malaki yung confidence natin sa ating forecast sa buwan ng Marso. And approximately, we above normal yung 44 provinces ng bansa. Above normal naman sa 32 provinces and the rest ay near to below normal. Now, pagdating naman ng Abril, no, nakikita nyo dito na medyo nagbago na yung trend o nagbago ang ating forecast based sa Marso, no? Iba ang iba. Pero mayroon pa rin tayong nakikitang above to normal sa patches na siya sa bahagi ng Visayas, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. But kung gaano tayo confident in terms of that, near normal to above normal, medyo malaki yung confidence natin sa nakikita ng ating model. Pero sa gawing Northern Luzon, Central Luzon, which is ang forecast natin ay near normal to below normal, so hindi nagtutugma doon sa deterministic o yung magnitude. Sa probabilistic, sinasabi na maaring nasa above normal pa rin na binibigay. So with this, medyo malaki yung uncertainty ng forecast natin sa Northern Luzon at Central Luzon. Sa buwan naman ng June, or rather Mayo, tatakpan kasi. Sa buwan ng Mayo, nakikita nyo dito na near normal to above normal in most across the country, no? Nakikita natin. Although medyo pronounced lang na near normal sa Northern and Central Luzon and most part of sa Mindanao. But generally, nakikita natin na near normal to above normal ang ating forecast o mas nasa tama lang hanggang sa mas maraming ulan ang ating inaasahan pagdating ng Mayo. Pero kung titingnan natin kung titingnan natin yung probabilistic forecast ay medyo maganda ang ating confidence o may confidence on hindi tayo masyadong nagdi-disconnect doon sa probabilistic forecast. So mataas yung ating confidence na this forecast will transpire during the month of May 2025. Sorry, medyo typo lang yung year. Pagdating naman ng June, no? Titingnan nyo dito na medyo may disconnect ang ating forecast in terms of probability and percent normal. Kung lalong-lalo na sa Visayas and Mindanao, no? Kung mapapansin niyo above normal to near normal ang ating pino-forecast na probability, mataas yung chance. Pagdating ng deterministic ay nasa near normal ang ating nakikita. Sa Northern Luzon, medyo mataas ang ating confidence kasi nakikita niya na near normal to below normal ang kanyang ating mararanasan pagdating ng Hunyo. Pagdating ng June, no, itong mapapansin nyo na below normal to near normal ang ating inaasahang forecast o ating magiging ulan pagdating ng July ay pagdating naman sa probability ay malaki yung uncertainty lalong-lalo na sa Northern Luzon kasi sinasabi niya ng probabilistic forecast ay merong mas may tsansa yung above normal. But the rest ay medyo nakikita natin nagtutugma naman siya doon sa na below normal to near normal ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at yung Mindanao area. Pagdating ng August po, makikita nyo dito na
near normal ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa pagdating ng August po, no? Pero may mga patches ng below normal. So, medyo mataas ang ating confidence in terms of probability forecast sa ganitong forecast natin, no? But yung Visayas, Eastern Visayas and most part ng Mindanao, yun lang yung hindi natin nakikitang malaki yung uncertainty ng forecast. But generally, near normal to below normal ang ating inaasahan pagdating ng August. So ito yung matrix ng forecast kung sa ating mga tailored users, no, nitong info ay maaari niyo po itong basihan or kuning mga data. Hindi natin isa-isa in the interest of time, but ito po ay magagamit ng ating mga tailored users like sa agriculture, no? So kasi kailangan nila yung magnitude ng forecast. At iniisa-isa rin natin yung maximum, minimum, at min ng mga magnitude na yon in your provinces. Now, for the forecast naman, doon sa mga select dams and lakes, no? Kasi hindi naman lahat pa ng dams natin ay medyo ano na tayo. Pero generally, most part ng Luzon ay nakaano na yan, Southern Luzon at sa some areas in Mindanao. So, hindi na po natin isa-isahin, pero yung forecast po kanina ay parang kinuha lang natin yung areas, no, specifically for dams and lakes. So, ito rin po yun actually doon sa forecast kanina sa nationwide approach, but this one is parang sinum in lang natin doon sa mga dams and lakes. So nag-transpire naman po doon sa forecast natin in general yung mga ano. Pero this one ay parang sa select sa mga tailored users po natin ito sa lalo na sa dam monitoring sa mga dams, no? So same as for this, no? Rain stations, yung mga rain stations sa mga within the dam areas, no? So ito yung mga forecast natin for the next 6 months. Ito rin ay isang product din natin, no? Nag-focus tayo doon sa mga selected river basins. So ito rin po yung forecast kanina na inano natin, pero sinum in na din natin doon sa mga river basins, which is magagamit ng ating mga dam operators. So, continuous lang po para sa Luzon and Mindanao. Sa Visayas area, wala pa po tayong masyadong na-create na product for river basins, but in the future, maybe, isa yan sa ating nakikita. Now, for the dry days forecast po, so ito po actually ay not generally for public consumption, pero for specific users like farmers, no? Ay maimportante po ito sa kanila, itong product na ito. So dry day forecast po anomaly ang tinatawag natin yung product ito. So yung brown and red shade po na areas dito sa mga mapa ay nagpapakita po ng increased number of dry days. So less days, ibig sabihin less days yung rain, no? With rain. So depende sa season po ay importante po ito sa kanila. So depende kung halimbawa nasa pag nagpapatuyo, no? Siyempre kailangan nila ng siguro masasabi nila na ay mas kailangan ko ng mas konting ulan or mas marami yung dry days, no? So yung brown shaded area sa March, April, May ay mas maraming areas na magkakaroon ng less days of rain, no? So yung areas naman ng green at blue shaded areas po ay yan po yung makakaranas ng more days of rain, no? Ibig sabihin, less days yung dry days nila. So, kasi mas maraming ulan yung mangyayari sa mga lugar na yan. So, by the way, yung dry day po ay, ano natin siya, parang sinasabi natin dry day or define natin siya as day with less than 1 millimeter of rainfall in yung na-obserbahan sa lugar. So, inisa-isa lang po natin yung mga probinsya, pero ito rin po yun para ma-anticipate nyo kung ano yung mga buwan o ano yung mga areas or buwan na mas marami yung dry days or kumunti ba or dumami yung dry days. So, same as true for this, no? Parang inisa-isa na natin siya bawat probinsya. Now, titingnan natin kung magiging mas mainit ba tayo sa mga susunod na buwan. So, nakikita nyo dito ang mga mapa ng anomaly in terms of temperature forecast.
sa susunod na mga na 6 na buwan, no? Makikita nyo din most part ng bansa, generally, warmer. Mas mainit tayo kaysa sa usual ang ating inaasahan pagdating ng sa mga susunod na araw. Pero in exception doon sa mga select areas in Northern Luzon, uh, Southern Luzon at Visayas, medyo ano lang siya, hindi siya malawak pero mas may mga areas din na mas malamig. But generally, mas mainit ang ating mga buwan ang ating mga susunod na buwan for this monthly mean temperature forecast. Now, titingnan naman natin kung yung mga extreme temperature na inaasahan sa mga susunod na buwan, no? So, ito yung parang ano yung mga peak, no? Yung peak lows, peak highs, no? Na ating inasahan sa mga susunod na buwan or hotspot or cold spot natin na tinatawag. So kung titingnan ninyo, ito yung nakikita natin na ano pagdating ng Mayo sa Northern Luzon ang ating nakikita na medyo mas malaki, 39.6 ang ating inaasahang maximum temp o extreme temperature in terms of maximum. At extreme naman, pagdating ng March, kasi may epekto pa siguro ang amihan, 11.6 ang ating nakikita na pinakamababa na maranasan pa natin sa mga buwan within the forecast period. Now, in terms of tropical cyclone, no, ilan yung ating inasahan? So, alam natin na pagdating ng January, February, March, konti talaga yung bagyo, no? So, yan yung parang, ano natin parang pahinga muna, no? Pagdating naman ng June up to the rest of the year, no? Yan naman yung medyo mas maraming, at magpipik niya ng June, July, August, September, October. Now, ilan yung ating inasahang bagyo sa susunod na buwan? Ito po yung ating forecast. Pagdating po ng March ay either 0 or 1 ang ating inasahan. 0 or 1 din pagdating ng April. At pagdating ng Mayo, maaring hanggang 2. Hanggang 2 din pagdating ng June. Hanggang 2 hanggang 4 ang ating inasahan pagdating ng July. At pagdating naman ng August ay about 2 or 3 naman ang ating inasahan pagdating ng August. So in total, parang ang nag-anticipate tayo for this period, no? March to August ng 6 hanggang 13, no? 13 na bagyo ang ating na-forecast na mabuo sa loob ng ating area of responsibility or papasok sa area of responsibility natin. So in general, o in summary, ay yung ating ENSO status ay nasa alert pa rin po tayo. Hindi po tayo sa advisory, no? Pero nakikita natin kasi na yung kondisyon ng La Nina or La Nina condition ay nangyayari pa rin sa Tropical Pacific at inaasahan natin na short-lived lang siya, February to April, ang kanyang duration, which is hindi natin masasabing full-blown La Nina, no? So, full episode of La Nina. At magta-transition tayo ng ENSO-neutral pagdating po ng March, April, May period. At yan po yung kanina nakita natin doon sa forecast. At pagdating naman sa outlook, mas mainit kaysa sa usual o warmer ang ating kondisyon pagdating ng sa susunod na buwan. Of course, may slightly cooler than average tayo na air temperature in some areas of extreme northern Luzon, southern Luzon, Visayas in March and April. But generally, near average to above average surface air temperature ang ating na-forecast o mas mainit kaysa sa usual. Now, in terms of rainfall outlook natin ay sa Marso ay most part ng bansa ay makakaranas ng above to way above normal. Yung nakita nyo kayo nag-blue at dark blue, no? Most part ng bansa ay makakaranas ng above to way above normal o mas ulan, no? Ang ating Marso. Except for mas konti lang ulan ang maaaring maranasan sa western side ng Ilocos region. Mataas din yung ating confidence in terms of probabilistic forecast. At sa Abril naman ay near to below normal yung inaasahan natin sa northern and central zone while near or mas maraming nasa usual lang or above or mas marami kaysa sa usual na ulan na ating maranasan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. In terms of probability, no, nagnilin yung forecast doon or mas mataas ang ating confidence doon sa near to above normal sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa buwan ng Mayo naman, near to above normal rainfall condition over most part of the country at yung probability natin ay near
to above normal. So malaki yung natin confidence in terms of probability na mangyayari itong forecast natin sa buwan ng Mayo. Pagdating naman ng June to August, in general, near to below normal. So mas konti kasi sa usual ang ating inaasahan pagdating ng mga buwan na to sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero makikita nyo kanina, medyo may mga areas na disconnect doon sa probabilistic forecast, which is that malaki ang uncertainty ng forecast some areas sa mga piling lugar lang naman ng ating bansa. So maraming salamat po. In terms of TC, frequency, ay 6 to 13 po ang ating inaasahan. So ang ating asahan po namin sa mga susunod po naming forum ay maaari mong inimbitahin po rin po namin kayong dumalo at makuha ang mga impormasyon updated forecast natin sa susunod na climate forum sa March 19 po. At kung may katanungan po kayo mamaya ay sa ating open forum po. Maraming salamat po sa pakikinig at mabuhay. Thank you po, Sir Joey, for your presentation. Ayan. So, at this point po, marami na pong nakalap pong aming team na mga questions from our participants. So, let us move on to our open forum po. So, may I call on Mr. Jeremiah Morales to moderate our open forum. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. So once again, ako po si Jeremiah and I'll facilitate yung Q&A portion po ng ating event. So i-check muna po natin isang thumbs up po sa ating participants para makita natin kung sino po yung kasama natin dito sa ating meeting room. Ayan, so nandito pa sila. Ayan, so ang open forum po na ito ay nandito para maging in-depth pa po at participative yung ating discussion dito sa forum, no? So meron po tayong 20 minutes para sa ating session. So let's make use of this time para magtanong sa ating mga resource speakers kung may hindi klaro sa inyo or may gusto po kayong malaman regarding sa presentations ng ating mga resource persons. So far, we have collected 1, 2, 3, 7 questions po in total. So let's begin na po sa ating open forum. Yan. Kita naman po yung screen. Okay, so let's begin with our first question. From Ms. K. Villar via Facebook. Ang tanong po ay, meron po bang product ang Pag-asa for drought monitoring? So question po ni Ms. K. Villar, if meron daw pong product si Pag-asa for drought monitoring. Can anyone from our resource speakers answer the question? Yes, Hello. ma'am, go ahead po. Yes, good morning po. Meron po tayong mga product for drought monitoring. So available po ito dun sa Pag-asa website, dun po sa climate, dun po sa tinatawag nating monthly monitoring products. So nandun din po yung tinitingnan natin kung halimbawa po yung using standardized precipitation index, nandun din po yung vegetation health index, at meron din po tayo yung sa may impact assessment and application section ng Pag-asa. Meron din po dun sa may agri, nandun din po. So later po ilalagay po natin dito sa chat box yung link po kung saan matatagpuan itong drought monitoring. Yan po ay during non-El Nino event. So usually po kapag meron naman po tayong El Nino event, so nagpapalabas po ang Pag-asa ng El Nino advisory at minomonitor din po natin o nagbibigay tayo ng dry spell and drought assessment and outlook kung ano na po yung mga lugar na naaapektuhan ng mga tinatawag na dry spell at drought. So yan po ay usually during El Nino event. So during non-El Nino event, so meron naman po tayo yung tinatawag na monthly monitoring products na readily available po sa Pag-asa website. So in the future po ay mas improve po natin itong drought monitoring po natin aside dun sa during non-El Nino event ay magkakaroon din po tayo ng tinatawag na consecutive dry days or yung consecutive days na 10 araw na walang ulan. So yung mga ganun po para malaman din po natin kung merong mga ganitong mga kakulangan or sobra sa pag-uulan in the future po. Magdadagdag po tayo for our drought monitoring. Thank you. All right, thank you so much, Ma'am Ana, for answering the question. Let's proceed na po sa next from Tom Dupo via Facebook. So ang question po is,
Kaya po bang magbigay ng for whole March na weekly na forecast ng ulan para sa mga nag-aani ng palay na affected rice palay kapag ani na basa ng ulan? Lalo na po dun sa lugar na may nakakaranas ng maulan na condition pero dapat wala na, tulad daw po sa Laguna. So yun po yung question ni Sir Tom Dupo. Nagbibigay po tayo ng monthly forecast po dun sa pag-uulan. And then ito naman pong weekly, meron din po tayong yung tinatawag na sub-seasonal forecast. So kanina ipinakita po kasama natin na si Val yung week 1 and week 2 forecast. So meron din po tayong week 1, week 2 up to week 3 to 4 na forecast. Nandun din po, available din po sa website ni Pag-asa. So isi-send din po namin yung link dito po sa may chat box kasi kung titingnan po natin, bibisitahin natin yung Pag-asa website ay medyo malalalim po yung mga pinagmumulan ng ating mga impormasyon doon dahil sa dami po ng mga products and services na mga ipinoprovide ni Pag-asa. So, kumbaga talagang hahampayan natin yung website pero meron po tayo doon. And aside po dyan, meron din po tayong 10-day forecast na siya ay ina-update po natin 3 times a week. Monday, Wednesday, at Friday. So, nag-a-adjust din po yung tinatawag nating 10-day forecast na kung saan ini-improve po natin yung kanyang visualization tool. So, readily available din po yan sa Pag-asa website. So, click lang po natin yung sa, sa, sa ating website sa Pag-asa. Thank you. Okay, so thank you po once again, Mana, for answering the question. So let's proceed to next. Ito po. Question from Portia Comendia via YouTube. So ang tanong po is, bakit daw po lagi na lang sa Bicol ang daan ng bagyo? So pinakita po kanina yung tropical cyclone climatology tracks. So or anyone from Weather Division or Doc Tasio po siguro, if Okay. Maraming salamat sa katanungan po kay Miss Portia Comendia. Ako pa pala si Tasio, ang pinakabata mula sa grupo ng CLIMS. Magandang katanungan po ito, pero I think pwede po itong mahati sa dalawang bahagi. Ano po? Yung unang bahagi ay kadalasan kasi ng mga bagyong nabubuo malapit sa Philippine Area of Responsibility ay nabubuo sa Pacific Ocean. At yung Bicol region kasama na ang buong Eastern Philippines ay nakaharap sa Pacific Ocean. Kaya kadalasan, sila yung mga dinadaanan ng bagyo. So una po yun, yung nabubuo, kung saan nabubuo yung bagyo. Pangalawa po kung bakit dumadaan yung bagyo kadalasan. Ibabalik natin doon sa ipinakita kanina ni Sir Joey kung kailan karamihan dumadaan at nabubuo ang mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kadalasan ito ay nagsisimula, binanggit ni Sir Joey, mula sa buwan ng June hanggang sa buwan ng Nobyembre. So mula Hunyo hanggang Nobyembre. Sa mga panahong ito, nagkakaroon ng paglawak o extension ng tinatawag nating Western North Pacific Subtropical High. So mula po doon sa mga bahaging to, ito yung sistema, subtropical high, kung saan idinidirect niya yung mga bagyo papunta sa Pilipinas. At kadalasan, kapag ito ay sumasadsad sa ilalim, yung mga bagyo ay tinatahak niya papuntang Bicol region. So sa dalawang bahagi po ito, kasi kadalasan ang mga bagyo ay nabubuo sa Pacific Ocean at kadalasan yung mga bagyo mula buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre ay mas malapit doon sa Western North Subtropical High kaya tinatahak niya yung direction kadalasan papunta sa Pilipinas. At hindi lamang po ito sa Pilipinas, hindi lamang ito sa Bicol region, kadalasan din tumatama itong mga bagyong ito mula Bicol region hanggang sa Northern Philippines. Salamat po doon sa katanungan, Miss Portia. All right, so thank you so much, Doc Tasio, for answering the question of Miss Portia. And wait, allow me to share my screen po ulit, no? Wait lang po. Ayan, for our next question po via Facebook kay Sir Antonio Arellano. Bali, dalawang question po yung binigay niya. Ang first question is, when will the northeast monsoon ultimately end? And yung sunod po is, how many expected typhoons will make landfall if there are for the month of March? So siguro,
So Joey can answer the question since nag-forecast tayo ng tropical cyclones. Or someone po, or anyone So March, from... okay, thank you for your question, no? Sir Anthony Arellano. For the month of March, ang bagyo natin ay either 0 or 1. Ang probability din ng landfalling during kung mayroon man tayong isang inaasahan, no? Kasi 0 or 1 ang ating inaasahan, wala or isa lang, no? Ang probability din na mag-landfall actually is very parang hati, no? During the March, so 50-50. Although sa forecast natin actually malaki na yung uncertainty kung merong mabuo or merong isa. Ang uncertainty of the forecasting of ang kung saan yung path, no, yung direction ay very uncertain din. Using the historical data, ano, 50% chance na mag-landfall, no, sa ang ating nakikita. At yung amihan, no, nakikita natin na magta-transition tayo ng amihan during first half of March. So ibig sabihin na maaring mag-end yung ng ang ating amihan within this period, no? First half of March. At mag-a-adjust si Indo. Alright. Maraming salamat dun, Sir Joey. Magdadagdag lang ako kasi kadalasan itinatanong din ito ng ating mga end users. Okay, mag-on ako ng camera. Kadalasan tinatanong ito ng ating mga end users. Sa tatlong bahagi kasi nabubuo nahahati yung ating typhoon season. Una yung tinatawag nating active tropical cyclone season mula buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Meron din tayong tinatawag na inactive season. Ito yung mga mula sa buwan ng Disyembre hanggang sa buwan ng Pebrero. And meron tayong tinatawag na quiescent season. Yung quiescent season, ito yung mga buwan na tahimik kadalasan yung ating tropical cyclone activity. At nagsisimula ito sa buwan ng Marso hanggang nagtatapos sa buwan ng Mayo. At ayon sa mga pinakahuling pag-aaral sa mga na taon, ay mas nagiging aktibo yung dapat na tahimik. Yung dating quiescent season ay nagiging active na. Pero ito ay naka-anchor, yung mga ganitong klase ng pag-aaral ay naka-angkla doon sa tinatawag nating El Nino. So binanggit ito kanina, may tatlong yugto, yung El Nino Southern Oscillation, La Nina, El Nino at neutral condition. So sinasabi sa mga nakalipas na pag-aaral na mas nagiging aktibo na yung dating tahimik na tropical cyclone activity simula buwan ng Marso. Pero base naman doon sa pinapakita ni Sir Joey kanina na sa panahon pa ng Marso nandun tayo sa La Nina, kaya mas maliit ang kansa na sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo na mas magiging aktibo yung ating tropical cyclone activity and therefore there's also less likely na may magla-landfall or mas malalakas na bagyo mula sa buwan ng Marso hanggang sa buwan ng Mayo. Yun po. Maraming salamat. Okay, so thank you so much, Sir Joey and Doc Tasho for answering the question. Let's proceed po sa next. From Jake Bessin via Facebook. So good morning, Idol. May bagyo ba? Kasi maulap daw po yung kalangitan dito sa Minglanilla, Cebu ngayong umaga ng Feb 26, 2025. Si Miss Ana Cloren po siguro from Weather Division. Idol, Ana? Yes, thank you, Jerem. So, Ma'am Ana, idol daw. Opo, kay Sir Jake po, wala po tayong bagyo ngayon na minomonitor at wala rin pong low pressure area ngayon at sa Cebu po yung kaulapan po na dala ng shear line, yun po yung kumbaga umaabot po hanggang dyan sa may Cebu or Central Visayas area. Kaya po may mga pag-ulan din po bukod sa maulap po yung kalangitan nyo, in-expect po natin na lalo na hapon gabi may mga pag-ulan po tayong mararanasan sa area po ng Cebu. Posible din po dyan yung mga thunderstorms po mamayang hapon hanggang sa gabi po. Salamat po. Okay, so thank you so much, Ma'am Ana. Let's proceed po sa next. From Sir Daniel Roberto Kidlat via Zoom. So, ang question po is, pwede raw po bang paki-explain ulit yung percent normal na figure na rainfall? Yung kaninang in-explain ni Sir Joey sa climate outlook niya. Sige. Okay. Thank you for your question, Sir Daniel. Ano po siguro pakita ko na lang ulit yung map, no? Para medyo
may visualization tayo. Kasi wala dito yung ano. Sorry. Ito po ba yung mga mapa na ito? Ayan. Siguro ang tinatanong niya no kung ano yung way below normal, near normal, above normal o way above normal, no? Am I right? Sir? Okay. Wait lang po, ipa-flash natin yung ano no sa screen nyo yung para mas maintindihan nyo yung mga ah, range of percent, no? So, para makategorize natin siyang way below normal, near normal, o above normal. But definitely, generally, pag below normal to way below normal, parang departure negatively, no? Doon sa usual. Kung near normal, parang may range lang tayo about 81% to 120%, no? So, ito available sa website natin as pina-flash ng ating kasama dito. So, ito po yun, no? So, less than or equal to 40%. So, lang doon sa observed, no, rainfall, or sa forecast or observed rainfall, ay way below normal. 41 to 80% ay below normal. Near normal siya kung 81% to 120%, no? Yung naka-green na mapa sa mapa. At above normal naman kung greater than 120 percent ang base sa forecast o sa observation. So, mas na, ganun po ba? So, pag tinitingnan natin kasi, kung forecast ang iyong basihan, forecast versus the over the normal times 100%. Yun po yung uh, para ma-compute natin yung mga ranges na yun. Na-clear po ba? Mayroon pang follow-up? Ay, nasagot po, Sir Daniel. Siguro clear naman po kay Sir Daniel. Ayun, okay na daw po. Clear na daw po kay Sir Daniel yung question. Yung sagot sa questions. So let's proceed na po sa next. From Lascar Belleza ng DA High Value Crops Development Program, so via Zoom. Ang question po is, where can we request yung tabulated forecast data po? Ito po siguro yung matrix na pinakita ni Sir Joey kanina. Ulit. Yeah, sinesend po natin ito sa ating mga tailored users and as well as sa aming website as well. Available po ito. So, siguro i-flash natin kung saan yung makikita sa website. Saan yung Pagpunta po kayo sa website ng Pag-asa, Climate Forum actually meron din. Sa Climate Forum, kung saan dyan sa baba, yan. Yung climate outlook na yan, February. Mamaya i-update po natin itong na diniscuss natin ngayon. So you can click that siguro para makita nila. So andun, the whole presentation po nandun yan, you can extract that. At sinesend din po natin ito sa mga different agencies, no? Actually, sinesend din natin siya. Hindi lang po yan, ginagawa rin po natin siyang regional. Meron din tayong regional niyan. Nandyan din po sa climate tab. So, specialized forecast. Meron din po, naka-regional siya. So, makikita mo siya specifically for on your different regions. Okay, thank you. Thank you so much, Sir Joey. Next question po from Torpedo CDRMO via Facebook. So good morning po. Meron po ba tayong meaning ng ating mga weather systems kahit po Tagalog version?
Salamat po. Ah, hello po. Meron po tayong sa Pag-asa website, isesend din po namin sa inyo yung link kung nasaan ito pong mga weather systems na kahit yung Tagalog version. And meron din po tayong naka-publish, may libro yung Patnubay sa Weather Forecasting. Yun po ay meron po siyang mga yung Tagalog version. Kaya lang po, ang sinasabi lang po natin dito na ah wag tawag doon, as much as possible po hindi tayo mag-dwell dun sa dun sa weather system. So kung halimbawa po sinabi na Pag-asa ng shear line, kahit hindi na po natin masyado maintindihan kung ano ba yung shear line, kung ano i-simplify o magiging Tagalog nito, ang mahalaga lang po ay alam natin kung ano ang magiging epekto ng mga weather systems na ito. So yun po yung mahalaga kung ano yung posibleng maging impact ng itong mga weather systems na ito despite na medyo techy or technical po yung ating mga terms na ibinibigay. Basta ang mahalaga po ay alam natin kung ano yung mga maaaring maging dulot na hazard o epekto na sa atin kapag nakakarinig po tayo ng medyo highly technical terms po from Pag-asa. But yan po ay readily available po dun po sa website ni Pag-asa. Thank you. Okay, so thank you so much, Ma'am Ana. Next question po ay from Michael Murillo via Facebook. So hello po, ask lang po sa color ng rain status. Ano po ba ang final color? Kasi parang may changes po ata compared sa dati. Rain status. Siguro si Miss Ana po from Weather D. Apo. If Ako, meron yung silang... napansin niyo po dun sa ating rainfall, in terms of millimeters of rainfall, medyo nakakita tayo ng sobrang napakaitim, yung black. At doon po naman sa percent normal, instead na kulay blue, meron pa rin pong darker blue or yung maitim. So ito po ay binibigay po natin kapag medyo marami pa talagang ulan or way above normal rainfall yung ating posibleng maasahan. So ibig sabihin po, merong more than 160% ang posible pong maibigay na dulot na ulan or yung forecast natin or yung pong actual na ulan na posible. Kaya yun po yung nakikita nyo natin sa ating mga mapa. So mas nagiging darker, ibig sabihin more than 160% yung posibleng ulan niyang natanggap or matatanggap dun po sa forecast. Kapag natanggap, dun po dun sa ating actual observed monitoring or yung ating actual na ulan. So yun lang po ang ibig sabihin nun. Way above normal. So ibig sabihin po more than 160%. Dahil yung above normal is usually po dun sa mga dating mapa is greater than 120%. So kung nakakakita po tayo ng maraming lugar na more than 160%, yun po yung mas darker yung shades ng blue na ibinibigay natin or nagiging black siya. And usually po, ginagamit natin ito kapag meron pong La Nina condition or meron po tayong La Nina advisory, katulad po ng nangyayari ngayon na tayo po ay nakataas sa La Nina alert. So, ibig sabihin, marami po talaga mga lugar na posibilidad ay mas matataas ang mga pag-uulan, kaya ginagamit po natin yung color shading na ito. Thank you. Okay, so thank you so much, Ma'am Ana, for answering the question. So, I think ito na po siguro yung last question natin kasi last slide na siya. From Sir Carlos Banyas Jr. via Zoom, ang question po is it only shear line that caused massive flooding sa Puerto Princesa City and southern municipality of Palawan on Feb 9? So, si Miss Ana from WD, can I answer the question po? Yes po. Yung nagpaulan po sa area po ng Puerto Princesa City or lalo na po sa may southern part ng Palawan nung Feb 9 po ay bukod dun sa shear line, meron po tayong shallow circulation na minonitor po doon, which is common po siya kapag yung shear line po kasi natin, usually meron po siyang shallow circulation sa dulo po nun. So yun din po yung malapit po yung circulation po na yun doon sa may Palawan or southern part ng Palawan, kaya po medyo malalakas po yung mga pag-ulan na naranasan po doon sa Palawan area.
Yun. So thank you so much, Ma'am Ana from WD for answering the question. So I think ito na po siguro yung last question natin for this forum. So I hope nasagot po ng ating mga pag-asa climatologists and specialists yung inyong mga katanungan. And ito po. Yung copies po pala ng presentations ng ating mga resource persons ay pwedeng ma-access dito sa link and sa QR code na naka-flash sa inyong screen. So later, ipa-flash po natin ito ulit after ng closing remarks. Presentations and certificates available po dito sa ating survey forum once masagutan po ninyo. Yun lang po, and maraming salamat po. Again, dito na po nagtatapos yung ating open forum session. Thank you po. Yun. So maraming salamat po sa ating mga participants at pati na rin po sa ating mga resource speakers. Ayan po. So para po formally close ang ating Climate Forum, tawagin po natin si Miss Annalisa Solis, ang Chief po ng Climate Monitoring and Prediction Section for her closing remarks. Thank you, Miss Joanne. So, magandang umaga pong muli sa ating lahat. And we have just completed our 181st forum. Ano po, dito po sa ating National Climate Outlook Forum. At nagpapasalamat po kami muli sa lahat po ng ating mga partners and stakeholders po na patuloy po na tinatangkilik at sinusubaybayan itong ating regular Climate Outlook Forum. At next month po, March, ay magiging special din po yung ating conduct ng Climate Outlook Forum, yung pong ating 182nd, still sa third week po ng, third Wednesday po ng month, na kung saan magse-celebrate po ang pag-asa ng National Meteorological Day, 160th, I think, at 75th World Meteorological Day. So ito po yung kumaga anniversary ng DOST Pag-asa. So ito po ay isa sa mga pre-event na kung saan ay magko-conduct po tayo ng regular Climate Outlook Forum. And aside po dyan, so magkakaroon po tayo ng maraming mga program at mga activities po. Ito pong March 17 to 21 na kung saan yung iba po nating mga kasamahan dito, yung ating mga partners ay maiimbitahan po dito sa ating mga conduct ng celebration ng ating World Meteorological and National Meteorological Day. So hopefully ay maging kaisa po kayo dito po sa ating gaganapin na special na activity or anniversary po ng Pag-asa at kabilang nga po itong pre-event ng 187 Climate Forum. So, tabayanan nyo lang po yung mga announcement natin sa Pag-asa website, sa ating official Facebook, at saka po yung tinatawag nating yung Philippine Meteorological Society, yung ating assembly, yung conference. So, meron din po tayong mga pre-event dyan during the National Meteorological Day. So, bayangan nyo lang po yung mga announcement at ating mga invitation po. So, our commitment to provide public and relevant information with stakeholders ng mga reliable and timely climate information for informed decision making. So, nakita po natin that Pag-asa is guided by this scientific rigor and best practices to ensure the accuracy and credibility of our forecast and advisory. So when we think of accuracy, it does not mean exact value, ano po, but at least meron pong mga allowable range ng values or yung probability. That is why nagbibigay po tayo ng tinatawag na probabilistic forecast. Ano ba yung tsansa? So kailangan mag-deal din po tayo dun sa mga tinatawag na uncertainty dahil ang ating forecast is not 100% as well. So, nandito lang po tayo na kung saan ang ating primary goal is to protect and support yung welfare ng ating mga kababayan. So, by delivering relevant and actionable information. So, asahan nyo po na ito po ay patuloy pa rin nating ibibigay sa inyo, and as time goes by ay we could further improve ito pong mga impormasyon at na ibinibigay namin sa inyo. Kaya po napakahalaga nung tinatawag nating feedback survey or yung customer satisfaction measurement natin na kung saan lagi po naming ipina-flash yung pong inyong customer survey form na pakisagutan po at magbigay po kayo
na para mas lalo pa po namin ma-improve yung aming serbisyo sa inyo. And bisitahin nyo rin po yung DOST Pag-asa Facebook page na kung saan naglunsad po kami formally a pilot natin, yung tinatawag nating Outlook video. So ibig sabihin po itong ating Climate Outlook Forum na ito, may shorten Outlook video po, yung may short-term version po ng Outlook video na ito na magiging readily available po dito sa may DOST Pag-asa Facebook page po ng Pag-asa. And hopefully, in the future, dyan na rin po sa official website ni Pag-asa. So, usahan niyo po na itong mga ganitong mga improvement, hindi lang po sa mga iba't ibang aspeto ng ating climate information, kundi na rin po dun sa weather forecasting, hydromet, yung astro. So, last week po, nagdiwang din tayo ng astronomy week. So, lahat po ng mga possible na mga serbisyo na maibigay namin sa inyo ay naway inyong tangkilikin at lagi pa po nating mapagbuti ang ating serbisyo. So, yun lang po at maraming pong salamat at kita-kita po at asahan niyo po yung mga announcement at yung ating mga invitation po sa inyo sa pagdiriwang ng ating World Meteorological and National Meteorological Day next month. So, lalo na po between March 17 to 21. So, ito po ay big event sa Pag-asa and hopefully makiisa po kayo sa amin. So, yun lang po at kita-kita po tayong muli sa susunod na Climate Forum. Thank you. Back to you. Maraming salamat po, Ma'am Ana, and thank you rin po sa ating mga participants, and see you next month po sa ating 182nd Climate Forum. Thank you. And pakisagutan na lamang po yung aming feedback forms po para patuloy po namin ma-improve ang aming mga services na ibinibigay sa inyo at para rin po makareceive po kayo ng copies ng presentation po na ating mga speakers kanina. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat.